Unang beses nagkaroon ng opisyal na seremonya para sa Araw ng Pag-alaala ng Israel na iniaalay para sa mga nag-iisang sundalo. Ito ay mga kabataang lalaki at babae na naglakbay mula sa labas ng Israel na walang pamilya sa bansa at nagpasya na maglingkod sa IDF. Ito ay isang kaganapan na inorganisa kasama ang munisipalidad ng Jerusalem, katuwang ang ilang NGO na tumutulong sa mga nag-iisang sundalo upang matulungan silang masanay sa bansa, upang mapadali ang kanilang buhay habang wala silang mga kapamilya sa paligid nila. Isa sa mga organisasyong iyon ay ang Growing Wings. Itinatag ito ng isang lalaki mula sa Boston, Massachusetts na si Max Long. At sinabi niya sa akin kung bakit napakahalaga ng mga ganitong uri ng kaganapan. Ang kaganapang ito ay talagang ang unang seremonya ng pag-alala na particular para sa mga nag-iisang sundalo, mga nag-iisang sundalong nasawi mula pa noong 1948 at 48 at digmaan ng kalayaan. Nung panahon yon, hindi pa kilala ang terminong nag-iisang sundalo. May mga kaibigan ako, ang kanilang lolo't lola ay lumaban noong ikalawang digmaang pandigdig at nang malaman ang nangyayari sa Israel, nagpasya silang pumunta roon para lumaban. Sila ang unang nag-iisang sundalo. At malinaw ng suporta para sa mga nag-iisang sundalo ay malakay ang nagbago sa nakalipas na 20 taon pagdating sa mas marami ng sistemang sumusuporta para sa mga nag-iisang sundalo, pero marami pa ring kulang. Sa palagay ko, sumisimbolo ang kaganapang ito sa pagkakaisa ng mga organisasyon para suportahan ang mga nag-iisang sundalo habang naglilingkod at pagkatapos ng serbisyo. Nandito tayong lahat ngayon. Inorganisa namin ang kaganapang ito. Sa tingin ko, ipinapakita nito ang gusto namin mangyari sa sistema ng suporta. Ang pag-ugnay ng mga magagandang mapagkukunan at organisasyong tumutulong sa komunidad may ito. Gusto lang naming matiyak na alam ng sundalo paano ito ma-access. Ayon kay Max, ideya ito ng Pangulo ng Israel na si Isaac Herzog. Ang ama niya, si Chaim Herzog, na dating Pangulo rin, ay maituturing na lone soldier kahit bago pa man may ganoong termino. Ipinanganak si Chaim sa Ireland. Naglingkod siya sa British Army nung ikalawang digmaang pandaigdig. At pagkatapos ay nagpunta siya sa Israel at naglingkod doon mula nang makamit nito ang kasarinlan noong 1948. Tunay na nakakaantig ang seremonyang ito. Nauna rito ng mga awitin mula sa mga nag-iisang sundalo na kasalukuyang naglilingkod sa IDF, na may mga slideshow sa likuran na nagpapakita ng mga taong namatay habang ipinagtatanggol ang bansa. Mga tao mula sa ibang bansa tulad ni Omer Nutra na napatay noong ika-7 ng Oktubre. At binigyang diin din ang ilang tao, kabilang si Ariel Lubliner, na isang mamamayang Brazilian na napatay sa Gaza Strip noong nakaraang Agosto. Nakaligtas si Rose Lubin sa masaker noong Oktubre 7, ngunit napatay siya sa isang teroristang atake, mga 2 milya lamang mula rito, sa lumang lungsod ng Jerusalem. At pati na rin si Josh Boone na isang sniper ng IDF na nagpakamatay noong Enero ng taong ito. Ang kanyang partner, si Karen, ay isa sa mga taong naglalagay ng korona ng bulaklak bilang kinatawan ng mga pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay sa panahon ng labanan. At naroon din si US Ambassador Mike Huckabee na nagbigay ng maikling pahayag. Sinabi niya na may 59 na Amerikano na napatay matapos ang massacre noong Oktubre 7 at ang sumunod na mga digmaan habang pinoprotektahan ang bansa. Layunin ng event na ito na ipakita na ang mga taong ito ay naglakbay sa banyagang bansa na hindi nila kilala para maglingkod, ipagtanggol at mapanatili ito para sa susunod na henerasyon. At ayon kay Mike Huckabee na magsalita siya kaninang gabi, hindi lang ipinapakita na sila ay mga lone soldiers, kundi ipinapakita rin na hindi sila nag-iisa.